Pala ka, dakilang biyaya pangako niya'y sumilay na. Dakilang biyaya pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Isokristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Muli po magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ngayon ay nagsasama-sama para po sa banal na misa, kung saan ating dala ang ating mga panalangin at dasal sa Diyos. Atin ngayong ialay itong banal na misa para po sa lahat ng inyo pong intensyon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakani ng iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastula ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad nung ilabas mo ang Ehipto, ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadaramo mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilumutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, maging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot, sa ginawa nila'y iyong inalis. Tinilikdan mo na at nilimot ng matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman, Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mo'y aming nadaramay limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala ng ibang hanggan, di na balulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Poon, ipakita mo ang iyong pag-ibig mong wagas, kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Magsitayo pong lahat. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama, Amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumuli po magandang umaga po sa inyong lahat. Sa tunay ko ay ako'y kinakabahan pa ho. Dahil ako po ay bagong pari pa. No? Ako po ay naordinahan noong June 5 dito po sa Taysan, Batangas. At ito po yung aking unang misa dito po sa simbahan, no? Sa dambana ng ating Padre Pio. No, kaya ibibigay ko po yung aking makakaya sa ating pagninilay ngayon pong araw na ito sa ating ebanghelyo. So ako po si Father John, ang apelyido ko po ay Gastador.
Kaya pag kinapkap niyo po yung aking bulsa, ay wala akong laman. No, hindi pa nakakaabot ng bulsa, ay wala na, no? Nagastos na. Ako po ay taga Tondo, Maynila. So dito lang po ako napadpad dahil dito po napadpad yung aking kinabibilangang kongregasyon na ang pangalan po ay MSP. Ito po yung Mexican Congregation, ang ibig sabihin po ay Misioneros Servidores de la Palabra. Sa English po ay Missionary Servants of the Word. So kaya dito po ako ngayon sa Batangas nakapagtapos, no, at naordinahan din bilang pari. Kaya ang akin ko pong, ang hingi ko po sa inyo, ipagdasal niyo po kami, no, kami mga pari, na kami po ay maging tapat at maging banal sa aming piniling ministro. Meron po tayo ngayong isang tanong dahil sa Ebanghelyo tayo ay iniimbitahan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong po ay, bakit kailangan sundin ang kalooban ng Diyos? Sabi, nung tayo ay nilikha, isa sa mga pinagkaloob sa atin ng Diyos ay kalayaan. Malaya tayo kung ano yung ating dapat gawin. Ngunit ngayon, ibinigay diin sa atin ng ating Panginoon, ang aking ina at mga kapatid ay siyang sumusunod sa kalooban ko. Ang tanong, paano na yung kalayaang bigay sa atin? Ayan. Ano yung dapat nating sundin? Yung sarili natin o ang kalooban ng Diyos? Kaya nga po ulit ang tanong, bakit kailangan sundin ang kalooban ng Diyos? Una sa lahat, kaya dapat nating sundin ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginagawang isa. Iisa. Dahil sa unang pagbasa, binibigyang pansin sa atin na kapag sinunod yung kalooban ng Diyos, muling bubukulurin ng Diyos yung kanyang bayang nahati dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Halimbawa po, no, sa isa pong pamilya, kapag ang anak po ay hindi marunong sumunod sa nanay at tatay, may pagkakaisa po ba? Wala, hindi ga? Kaya minsan, nagiging resulta ng pagkarebelde. Hindi ga? At nawawala na yung pagiging isa. Ito po yung hangad ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos na tayo ay makaisa niya sa langit. Ngunit dapat nating sundin yung kalooban ng Diyos na kahit na kung minsan ay hindi natin maunawaan. Kaya simula nung ang tao ay nagkasala, ang Diyos ay paulit-ulit nang nagpapaalala sa atin, sundin yung kalooban ng Diyos. Nagpadala ang Diyos sa mga patriarka, ng mga propeta, hari, para gabayan yung kanyang bayan, para paalalahanan, sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi tayo ay nalalayo kapag hindi natin nasusunod yung kalooban ng Diyos. Hindi ga? Kaya kung susundin po natin yung ating sarili, yung ating kagustuhan, ay magkakanya-kanya tayo. At yun yung ayaw at hindi plano ng Diyos. Kanino pong plano iyon? Sa masama. Hindi ga? Kaya nga pong ibig sabihin ng Satanas, division, pagkakawatak-watak, pagkakabahabahagi. Ngunit ito yung gusto ng Diyos. Muli pinaalala niya ulit, kayo ang aking ina at mga kapatid kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po ang hamon sa atin, huwag tayong magsawang magpaalala. Halimbawa po sa inyong mga anak, no, sa inyong mga kasama sa bahay, na sundin yung kalooban ng Diyos. Ang Diyos hindi sumuko. Kahit gaano katigas ang ulo ng kanyang bayang hinirang, pinilit at pinapaalala pa rin ng Diyos, uy, sumunod ka sa kalooban ko. Kaya po naalala ko nung ako po ay inordinahan nung June 5, yung mama ko po ay iyak ng iyak. No? Tinanong ko, no, sabi ko, ma, ay bakit ka naiyak? Ang sagot niya, ay hindi ko naman nakalain magiging pari ka eh.
Sa dami ho ng katigasang ulong pinakita ko sa aking nanay, no? Sa dami ng mga pagsuway ko sa aking nanay, sabi ko sa kanya, siguro kung nagsawa ka sa pagpapaalala, kung nagsawa ka sa pagdidisiplina sa akin, hindi ako magiging ganito. No? Kaya alam niyo po yung hamon sa atin, mahirap. No? Ang Diyos, sobrang hirap ng pinagdaanan niya, maibalik lang yung kanyang bayan. Ganon din alam ko sa buhay natin. Marami tayong gustong ituwid, marami tayong gustong disiplinahin, ngunit ang hamon sa atin, huwag kang susuko. Mahirap maunawaan ang kalooban ng Diyos, pero huwag kang susuko. Ang kalooban ng Diyos yung magdadala sa atin para tayo ay maging isa kasama niya. Ganyan din ang pamilya. Kaya kayo po, no, mga nanay at tatay, kung meron po kayong anak no, na matigas ang ulo, huwag niyo pong sukuan. No, turuan niyo sumunod, lalo tigit magkaroon ng takot sa Diyos. Diga? At sa pamamagitan po niyan, magkakaroon po ng pagkakaisa sa pamilya. At yan ang hangad ng Diyos sa atin. Kaya nga, papaano natin masusunod ang kalooban ng Diyos, tayo ay magkaroon ng kababaang loob. Kagaya ni Maria, hindi naman ibig sabihin nung dumating yung ina ni Jesus, binaliwala niya, sino yung ina ko? No, sino ba to? Magamat pinuri pa ng Diyos si Maria. Dahil anong sabi ni Maria nung sa pagtawag sa kaniya, no? Nung tinawag siya ng Anghel Gabriel, sa huli anong sabi ni Maria, mangyari ang kalooban mo. Mangyari ang kalooban ng Diyos. Sundin ang kalooban ng Diyos. Bagamat lahat tayo dito ngayon ay may daladalang dasal, panalangin, gumaling, number 1. Yan po ang ating dasal. Kaya tayo naririto ngayon sa Healing Mass. Pero wag na wag po nating kakalimutan ang paghingi sa kalooban ng Diyos. Tanungin natin ng Diyos, Lord, kalooban mo ba to? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Kalooban mo ba to? O kaya idasal natin, Panginoon, tulungan mo akong matupad ang kalooban mo. Sapagkat ano pong sabi ni Jesus sa Kabanata 5, talata 8, 6 pala no, sa sermon niya sa bundok. Anong sabi? Mapalad ang nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Kaya siguro hindi pa natin namimithi o nakakamtan yung kalooban niya o yung kating mga hinihiling, minimithi, ay baka hindi natin nasusunod yung gusto niya sa atin. Hindi ga? Kaya nga po, sa pagdarasal, kinakailangan natin ng kababaang loob. Alam niyo po anong sabi po ni Padre Pio sa atin kapag tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos? Ang sabi niya, dapat meron tayong kagaya ng pagiging inosente ng bata at pagiging maingat ng matanda. Kasi ang bata laging dumidepende yan sa Diyos. At ang matanda, kapag tumatanda, nag-iingat. Yung iba, no? Pero yung iba hindi. Kaya ang imbitasyon sa atin, magpakababa, dumepende sa Diyos, at mag-ingat sa bigay na buhay. Nang sa ganon, masunod natin yung kalooban niya. No? At ang hamon din sa atin at turo ni Padre Pio sa atin kung paano natin tutularan si Maria na siyang una, no? At sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, si Maria, habang siya ay puno ng makalangit na mga kaloob, lalo siyang nagpapakumbaba. Yan. Kaya kung atin matanggap yung kahilingan na hinihingi natin sa Diyos, subukan pa rin natin magpakababa. Dahil sa pamamagitan po niyan, tayo ay nakatutupad sa kalooban ng Diyos. At sa huli, ano po ang pinupunto ngayon? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay pinag-iisa. Okay po, kaya ang hamon po sa atin, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pagising sa umaga, idasal na natin, Panginoon, tulungan mo kung matupad itong kalooban mo sa akin. Sa gabi, magpasalamat tayo sa Diyos.
Dahil natapos ang buong araw na gumagabay siya sa atin. Kaya ang hiling sa atin ng Diyos, laging isama sa ating dasal ang kalooban niya, kagaya ng idinasal ni Jesus nung siya'y hirap na hirap sa halamanan ng Getsemani. Anong dasal niya? Kung maaari, Panginoon, tanggalin mo sa akin itong paghihirap na ito. Ngunit wag ang kagustuhan ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Tandaan po natin ang sabi ni Jesus, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat balang araw matatanggap natin yung ating mga minimithi sa buhay. Magsitayo po ang lahat. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob. Ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na ipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at andiwan ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at sa iyong habag. Nawa maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon, nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may tapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa mula, sa pinaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulusin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatag ang ating kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, sa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking moot at sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pa nanalingan, puso'y di hilig sa yaman.
sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa. Ang second collection po ay para sa pagpapatuloy na pagsasaayos ng pambansang dambana at para sa pangangailangan ng mga may sakit at matatandang pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. O Diyos, Ikaw ang aking kalutihang pastor kang nagmamahal sa kawang inakay sa luntiang pastulan. Tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo, at pagmamalasakit sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko tayo habang ginagawa ng Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana. Mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng pilgrims at devotees na bumibisita dito. Sa pamamagitan po ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, asahan ninyong iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong mga tulong at suporta ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ngayon pong darating na August 31, tayo po'y magkakaroon ng kumpilang pamparokya sa mga kabataang may 12 taon ng edad pataas at sa mga wala pang kumpil na nais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang August 9 lamang. Ngayon po'y araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Pagkatapos ng ating banal na misa, isusunod kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. Ngayon din po mamayang hapon, meron pa pang isang healing mass at healing liturgy na may pagpapahid din ng langis. Kayo pong lahat, lalo't ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Pasasalamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa banal na misang ito at sa mga paring nakasama natin ngayon sa banal na misa, lalo't higit sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang. Siya po'y bagong pari ng MSP. Palakpakan natin si Father John Divino Gastador. Kayo po'y magsitayo para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko tayo habang ginagawa ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa sa inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamti ng walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Atin pong aawitin ang awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang mga relikya. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ng stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa.
manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Palakpakan natin si Padre Pio. Ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kaaya-ayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito sa kanilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilipastangan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan, at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan ang kasalanan, at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkasala sa iyo, Diyos na kaibig-ibig. At lalayuan ko na sa tulong ng inyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mong muli ang inyong anak na si Jesucristo, naming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng pananalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong si Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo po kaming lahat sa aming mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya'y ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol na niya ang lahat ng kanyang pag-aari, ngunit hindi siya gumaling, bagkus naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito, sa gitna ng maraming tao, at hinipo niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadaman ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili. Kaya bumaling sa mga tao, "Sino ang humipo sa akin?" Winika sa kaniya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mo ang makapal na tao na gumigit-git sa iyo, at itinatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit?" At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Palibhasa, natatakot at nanginginig at alam kung anong nangyari sa kanya, lumapit ang babae at nagsabi, nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit, winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tuwing ika-23 ng buwan, tayo po ay nagbabahagi ng pagpapatotoo ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Panoorin natin ngayon ang kwento ni Sister Sonia Sanchez, isa sa ating mga tagapaglingkod sa Pambansang Dambana.
Siyang patunay na ang pagtsatsaga at pagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod ay malaking biyaya at ang kahilingang natanggap niya mula kay Santo Padre Pio ay isang tunay na himala. Panoorin po natin ito. Tulungan mo ako na maging malinaw yung mata ko dahil gusto ko pang mag-serve. Yun ang laging sabi ko sa kanya. Padre Pio, gusto ko pang mag-serve pero paano? Nahihirapan ako. Dahil one time sinabi sa akin nung isa nating kasama dito na, Tita, wala pong babasa. Wala pong magko-commentator. Pero sabi ko, Toy, paano talagang hindi ko kaya? So, may kirot sa puso ko noon dahil gustong-gusto kong mag-serve. Hindi ko kaya talaga, hindi ko makita. Ang bawat isa ay naghahangad na masilayan ang kagandahan ng mga biyayang kaloob ng Diyos. Ang paningin ay sadyang malaking biyaya. Ngunit paano kung hindi sapat ang kakayahan nating makakita? Pakinggan natin ang istorya ng paggaling ni Sister Sonia Sanchez sa kanyang sakit na katarata. Tingnan kung paano siya naniwala at nagtiwala sa Diyos sa likod ng mga nararanasan niyang pagsubok. So ako po si Sister Sonia M. Sanchez, Tubong Santa Ana, City of Santo Tomas. Isa po akong server dito sa National Shrine of Saint Padre Pio. Isa po akong AMHC or Eucharistic Ministry of Holy Communion. Member din po ako ng Adorasyon Nocturna Filipina at isa po akong BLC Chairman sa Barangay Santa Ana. Simula nung may start o maitatag ang Saint Padre Pio, andito na po ako, nagsaserve na po ako hanggang sa kasalukuyan. Noon pong nag-college ako, napansin ko na malabo na yung mata ko. Hindi ko na makita yung mga lecture sa blackboard. So, sinabi ko sa mother ko na nahihirapan ako dahil talagang malabo yung mata ko. So, pina-check up ako. Nakita ng doktor na sobrang taas ng grado ng mata ko. So, sabi niya, inborn pala. Kaya ganon. Binigyan niya ako ng salamin. Palibasa ngayon mataas yung grado, makapal yung salamin ko. And mahabang taon na tiniis ko yon dahil wala akong choice kundi magsuot dahil nahihirapan nga ako. Dumating yung point na may nakilala naman akong another doctor, sabi niya ay, pwede kang mag-contact lens para hindi ka masyadong mahirapan dahil makapal nga yung salamin ko, nahihirapan ako. Almost 10 years akong nag-contact lens. So sa paglipas ng araw, napansin ko na bakit ganun. Kahit nagko-contact lens ako, malabo pa din. So sabi ng doktor ko, may katarata ka. And then hanggang dumating yung isang araw, naikwento ko sa isa nating kasamahang server din. Sabi niya, may irerekomenda ako sa yung doktor. Pumunta ka doon. Baka masusolusyonan yung problema mo. So, ganun ang ginawa ko. Nagpa-check up ako kay Dr. Glenn Carandang. So, sabi niya, may cataract nga po kayo. Pero, kailangan yung dumaan sa maraming test. So, nagpunta ako sa another clinic niya. Maraming test na isinagawa. 7 machines yung pinagdaanan ko. And then, after noon, a few days, dinala ko yung result sa doktor. Pinakita ko, sabi niya, okay naman yung iba mong test. Kaya lang, itong kanan mong mata, walang makitang grado. 0. As in 0 talaga. Ibig sabihin, sa sobrang taas, walang makitang grado. Sabi ko, paano kaya yun? Gagastos ako ng malaki. Sabi niya kasi, lilinaw man yan, konti lang. O, binulong ko na lang sa sarili ko na sabi ko, dadaanin ko to sa dasal. Alam ko, andyan ang Diyos, andyan si Padre Pio, hindi niya ako pababayaan. August 2023 yon. Sinimulan ko ng magdasal dahil nga tuwing linggo naman andito ako nagse-serve, uma-attend ako ng Holy Hour. So yun ang lagi kong dinadasal kay Padre Pio na tulungan ako na sana pagdating ng operasyon ko at pagkatapos ng operasyon ko, luminaw yung mata ko. January 10, 2023, ini-schedule na nila akong operahan. So, during the operation, sabi ng doktor, tingin ka sa ilaw. So, wala naman akong nakikitang ilaw dahil sobrang labo ng mata ko. Ang nakikita ko lang, liwanag. After ng operation, wow, biglang ang linaw. Nakita ko na yung ilaw na sinasabi nila. Tuwan-tuwa yung doktor, after 3 days, nagpa-check up ako. Sabi niya sa akin, bakit ganon? Kasi yung iba kong pasyente, after a few days, saka palang lilinaw. After 1 month, saka palang lumilinaw. Pero bakit sa'yo ang linaw agad? It's a miracle, sabi niya ganon. And then, nung June 5, inopera naman itong left eye ko. After nung operation ko nung June 5,
ganon ang ulit yung nangyari. Magkadikit na yung grado. Simula noon, malinaw na yung paningin ko. Sobrang linaw. Kaya tuwang-tuwa yung doktor ko, sabi niya, it's a miracle talaga. Anong ginawa mo? Sabi niya ganon. Sabi ko, dasal po, Father. Kumapit ako sa Diyos. Alam ko na hindi niya ako pababayaan sa tulong ni Padre Pio. Talagang lubos yung pasasalamat ko kay Padre Pio. Salamat, Padre Pio, dahil andito ka, dumating ka sa aming lugar, dumating ka dito sa National Shrine, na isa ako sa pinagaling mo dahil bilang server, matagal na akong nagsaserve, hindi ako nawala ng pag-asa. Dahil sa mga hirap kong pinagdaanan, naramdaman ko na si Padre Pio laging nandyan. Kasi kahit yung mga konting sakit, nadaing lang ako kay Padre Pio, pinagagaling niya ako. So, ang payo ko po dun sa mga taong maraming may karamdaman, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Tama po yung sabi ni Padre Pio na, pray, hope, and don't worry. Dahil andyan ang Diyos na palaging tumutulong sa atin sa tulong ni Padre Pio. Palagi lang magdasal, huwag magsasawa sa pagdadasal, at manalig ng lubos sa Diyos na lahat ng inyong hihilingin, ipagkakaloob niya sa tamang panahon. Sabi nga sa Isaiah 60 verse 12 na, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And yun po, nangyari na po sa akin. Huwag po kayong magsasawa sa pagdadasal dahil ibibigay ng Diyos sa tamang oras at sa tamang panahon. Lahat tayo ay nakararanas ng mga matitinding pagsubok sa buhay. May mga pagkakataong itinatanong natin sa sarili, kaya ko pa ba o susuko na lamang? Palaging pinaaalala ni Santo Padre Pio na magdasal, umasa at huwag mangamba. Katulad ni Sister Sonia, kinakailangan lang nating magtiwala at maghintay dahil totoong kikilos ang Diyos sa ating buhay. Narito po si Sister Sonia, ang buhay na patotoo ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang ginawa kay Sister Sonia. Ipagpapatuloy po natin ang ating liturhiya ng pagpapagaling. Tayo pong lahat ay tatayo. Aawitin natin ang Come Holy Spirit. Tataas ang ating kamay, tanda ng pagsuko at paghiling ng kagalingan. I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Ang pagpapagaling ay nagbubuhat sa Diyos, kay Jesucristo at sa Espiritu Santo.
Hingin ang pamamagitan ni Mama Mary at ni Santo Padre Pio. Hilingin ang kagalingan ng mga karamdaman ng katawan, kalooban, at espiritual na karamdaman. Habang nakataas ang kamay, hilingin sa Diyos ang personal na kagalingan, ang kagalingan ng ibang tao, kasama na ang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Hingin sa pamamagitan ng Birheng Maria at ni Santo Padre Pio. Sabihin sa mga tao na hawakan ng bahagi ng kanilang katawan na may karamdaman at hilingin sa katahimikan ang kagalingan nito. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Darasalin natin ang panalangin para sa pagpapagaling. Tayo pong lahat. Panginoon, kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis nyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas, pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matiyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo't higit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa, lagi kong bigyan ng panahon ng aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang makaliligalig sa akin, sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ngayon po'y gagawin natin ang pagpapahid ng langis. Sa paglapit po ninyo sa mga pari at mga ministro, ilalahad po ninyo ang inyong mga palad. Lalagyan kayo ng langis sa noo at sa inyong mga palad. Kayo na po ang maghahaplas nito sa bahagi ng inyong katawan na inaakala ninyong nangangailangan ng kagalingan. Huwag po kayong magsisiksikan. Lahat po tayo'y malalagyan ng langis ni Santo Padre Pio. Tahimik po natin gagawin ang bahaging ito. Sugatang puso ng aking mahango, kapwa ko kasi bigo.
sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Akong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, ako'y pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasang. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan.
ingatan ako, ang lingkod mo, nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Ang yaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo nahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kabagan. Tayo po ay tatayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio.